Hello everyone! Welcome to our channel, Peter and Lala. If you're new here, I'm inviting you to subscribe on our YouTube channel and please leave a comment. And if you want to support our channel in other ways, you can now purchase a sticker. Ayan guys! Woo! By the way, our topic for today is about filing a petition for a K1 visa. So, ayan guys, bukod sa form na I-129F, ayan, kailangan yung i-fill up yun. Fill upan yung form na yun. Alam ko 12 pages yun. Tapos may new version ngayon na mandatory. Kaya yun ang kailangan yung sundin. Yun ang kailangan yung i-download at fill upan. Kasama ditong mga requirements na ating babanggitin dito sa video. Ito, sisimulan muna natin sa visa cost. Siyempre, kung magkano yung visa ngayong 2025. So, bali yung Form I-129F filing fee is $675. Nung kami yung nag-file, $535 lang siya. So, nagtaas guys. Pati yung kanilang medical examination is nagtaas. So, bali 18,000 plus lang siya before. Yung mga naunang nag-file sa atin. Ngayon, 28,650 pesos na siya. So, and guys, nag-add sila ng 10,000 pesos para sa medical exam sa SLEC. So, sa SLEC lang yung tinatanggap na medical exam para sa ating K1 visa. Tapos, ang DS-160 visa application fee, ito na yun yung mismong visa na yung babayaran nyo, $265 naman yung price. So, ayan guys, kwentahin nyo na para may budget nyo na ang inyong mga kaperahan. Hindi pa dyan kasama yung kung magpapaserox kayo or kung magre-request kayo ng ganito ganyan. Guys, sa amin nag-request kami ng divorce decree tapos pinadala ni Peter sa Pilipinas. That's another cost guys. Mga NBI clearance at saka yung mga travel expenses nyo. Step 1, complete and file the Form I-129F petition. Gaya nga ng sinasabi ko kanina, merong new version na I-129F and it is mandatory starting May 1, 2025. Be sure to download the latest version from the USCIS website para maiwasan ang pagka-reject ng inyong mga petition. So, yan guys. And, eto, the US citizen starts the process by filing Form I-129F with supporting documents including, ayan guys, ilista nyo na. Number 1 is proof of US citizenship. Ayan, yung copy of passport, naturalization certificate, or birth certificate. Yan, mga katibayan na US citizen talaga yung nagpo-file ng I-129F petition para sa inyo. And number 2, proof of intent to marry. Signed statements ito guys. Kung gusto niyo ng sample, ayan, ipapakita ko sa screen kung ano ang itsura nito. From both partners stating you intend to marry within 90 days of the fiancé's entry to the United States and begin the adjustment of status process. So, yan guys, kung gusto din ninyong matuto about sa adjustment of status pagdating ninyo dito sa US, ayan, mag-subscribe talaga kayo dito sa channel ko kasi gagawa din ako ng video doon para makatulong sa inyo, para makatulong sa inyo yan, para hindi kayo mahirapan. Meron na kayong guide. And number 3, evidence of genuine relationship and mga photos, communication records, etc. Kayo nang bahalang mag-provide, mag-isip kung saan kayo nagko-communicate ng inyong mga fiancés. Tapos, number 4, proof of in-person meeting. Evidence that you met in person at least once in the 2 years unless you are requesting a waiver. Such as photos together with dates. Ayan, ganyan yung ginawa namin guys. Sa isang bond paper, pwede ka nang maglagay doon ng 3 pictures or 4 kung maliliit ang gusto mo. Tapos sa bawat ibaba ng picture, lalagyan mo siya ng date, tapos kung saan kinuhanan yung pictures, tapos yung petsa, kung saan lugar kinuhanan, at saka yung date.
Yun, sa bawat pictures, sa bawat baba ng pictures. Sa bond paper nyo lang siya i-print, guys. Hindi nyo kailangan ng photo paper. Flight itineraries or boarding passes. Ayan, sa akin din, yung flight itineraries ni Peter, pinrint ko. Tapos yung boarding pass. And hotel reservations, ayan, and stamp passport pages. Yung paglapag nila ng Pilipinas, may stamp yun para may petsa. Ayan guys, para mas maging matibay yung inyong mga cases. And number 5, proof of relationship. Evidence showing a bona fide relationship. Ayan, ang mga examples dito guys is engagement photos, call or message logs, and letters or cards exchange, and photos with each other's family. Kung wala naman, okay lang din naman. Ito naman is, ano lang, kung kaya nyo lang namang i-provide, pero mas maganda nga kung mapuprovide ninyo. Tapos, number 6 is passport style photos. And 1 passport photo of the US petitioner and 1 passport photo of the foreign fiancé. Ayun, tag-isa kayo ng partner mo. Sa amin, tag-isa kami ni Peter. Tapos, lagyan nyo ng pangalan sa likod. Yung pangalan ninyo. Tapos, yung sa picture naman ni fiancé nyo, yung pangalan niya sa likod. Number 7, copy of foreign fiancé's passport biographic page. Yung harapan ng pag binuksan nyo yung passport, kung saan yung may picture niya. And any name change documents if applicable. Yan, kung mga dati kayong married, ayan, kailangan nyo mag-provide ng mga name changes sa birth certificate, sa galing mga PSA, Senomar, mga ganun, para makita nila na nagpalit na kayo ng pangalan or adopted kayo, yung ganun. Tapos ginamit nyo yung pangalan ng adopted parents nyo, yung mga ganun na mga cases. Number 8, legal eligibility evidence. Ito yung mga proof of termination of previous marriages, yung divorce decrees, annulments, death certificate. Divorce decree sa mga fiancé natin. Ang kailangan nating copy dyan hanggang sa interview is certified divorce decree. Certified copy siya guys. Tapos sa interview, kailangan original ang dala ninyo. Sa pagpa-file ng I-129F, kahit photocopies lang ang ipadala ninyo. Huwag nyo ibibigay yung original kasi hindi na yun ibabalik sa inyo. Tapos ganun din yung sa annulment, yung galing PSA, Senomar. Tapos kung makakakuha kayo ng marriage certificate na may annotation sa gilid, yun, hinanap din sa akin yun nung pre-interview. So yan guys, kailangan i-provide nyo rin yun. Pero ang ipapasa ninyo sa pagpapile ng I-129F is yung photocopy lang. If applicable, waiver request for in-person meeting requirement. Hindi ko alam kung ano tong ano na to. The sponsored fiancé must include a copy of all previously issued Form I-94 arrival departure records. Gaya ako, galing ako ng Moscow. Kailangan nyo na ngayon i-provide ito. Dati hindi to hinanap pero nagpadala ako ng boarding pass ko. At saka itinerary. Pero ito sa immigration to eh. Hanapin nyo lang sa Google I-94. Tapos ilagay nyo yung mga informations nyo, passport number, date of arrival, complete name, ganun. Tapos lalabas na yung info nyo, tapos i-print nyo lang, tapos ipadala nyo. Pero mag-secure na kayo ng copies nyo, mga 3 copy, ganun. Baka hanapin din sa interview. Kasi nung sa amin, walang ganito na request na kailangan mo ng previously issued I-94. So, kumpletuhin nyo guys para ma-approve agad ang inyong mga I-129F petition. Kasi kung hindi, mag-request ulit sila sa inyo ng request for additional evidence which will take another month or 2. Depende kung gaano karami yung backlogs nila sa USCIS. So, ayan, kumpletuhin nyo na guys. Evidence of relationships in digital era. The digital era offers applicants additional evidence for their application that could be helpful to consider. Kagaya ng screenshots of social media interactions. Consider including select screenshots of your communication on social media, such as posts you tag each other, and public display of affection,
and chat histories that demonstrate meaningful conversations and experiences you've shared. Ayan. I-screenshot nyo na guys bago pa matabunan. Total, kung pinaplano nyo naman na rin na mag-file ng petition, screenshot nyo na, tapos ipunin nyo na, isave nyo sa private album ninyo sa Facebook. Ganun ang gawa ko pag may mga ganyan ako, sinisave ko sa private album. Tapos, digital communications, lag. Ito na yun. If you communicate on WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, ayan yung sinasabi ko kanina, TikTok, pwede rin mag-message yun, Instagram, mga apps. Ayan, kung meron pa ako nakalimutan. An organized collection of the depth of your communications could be valuable. Ayan, take note of that, guys. Shared digital experiences. If you play online together, ayan, screenshot nyo na rin. Have shared subscriptions to services, guys, siguro sa Netflix, mga ganun. Or collaborate on projects online. Sa amin, ang collaboration namin ni Peter sa projects online is yung YouTube namin, tsaka yung Facebook. Namin pinupost yung mga ibang naming videos, mga short videos sa TikTok. Meron din kaming TikTok. So, ayan guys, yung mga ganun. These activities might strengthen your case. Make sure na meron kayong mga collections ng ganyan. I-save nyo na, screenshot nyo na bago pa ma-delete. Lalo yung mga conversation. Kasi pag habang tumatagal yung inyong communication is tatabunan yung mga valuable conversations niyo, yung mga future plans, mga ganun. Yun ang magaganda na gawing evidence. After the form and supporting documents are filed at the appropriate address, USCIS will typically send a receipt notice within 30 days. Bali sa amin yung receipt notice namin is as via text messages, by SMS is 2 days after nilang ma-receive. USCIS may also send a request for evidence. Yan yung sinasabi ko kanina. Kaya kung hindi kompleto ang inyong mga ipapadalang documents, supporting documents sa USCIS, maaari silang manghingi ulit sa inyo ng additional evidences. Kaya, if I am you, kailangan kompletuhin nyo na guys. Damihan ninyo ang inyong mga supporting documents and make sure you have the checklist of everything that you need to send. And if you're not sure, you can research. Do research. Google, ChatGPT, watch videos on YouTube, TikTok na makakatulong sa inyo. And if they need, yun nga, kung if they need more information, once I-129F form is approved, USCIS will send you an approval notice. Yun yung pangalawang letter na ma-receive nyo yung hard copy. So, yan guys. Good luck and God bless. Step 2 coming up.